Good afternoon, Sandro. sir. Yes, Senping. Maan. Yes, Yeah, sir. magandang hapon sa atin lahat. Opo. Pasensya na sa boses at medyo kulot pa. Okay lang po. Mamaya-maya rin naayos din yan, Senping. Pero Senping, yun nga, ano po yung, ang tanong po namin, ano po yung naging basehan ninyo, bakit ninyo napagdesisyonan na ibigay yung isang buwang sweldo? Tsaka ano po yung kasali doon? Yung Basic rate, lang ba? oo, yung rate ba ng Salary? monthly? Oo. Yeah, iko-correct ko lang yung misconception, ano? Mhm. Yung sweldo, yun yung natatanggap namin cheque. Talaga salary yun. Okay. Ano yun? 277,833.13. Yun yung sweldo. Yung sinasabi nyo na allowances, MOOE yun, yung miscellaneous and operating expenses. Hindi kasama yun, hindi amin yun. Yun ay para sa pag-operate ng opisina, pasweldo sa mga staff, mga consultants, pati kung may komite. Budget yun ng opisina, hindi yun binubulsa ng senador. Ang talagang sa amin, yung sweldo na tinatanggap namin sa aming salary grade. Kung actually nakakatuwa kasi sa chat group namin yan I think ang nag-initiate si Acting President Win Gatchalian, ano? Sabi niya, yes. why don't we contribute 1 month of our salary, 1 month salary natin sa earthquake victims. So, overwhelming naman yung response. Lahat kami nag-agree, nag-okay. Nakakatuwa kasi pati si Senator Chis na sa ngayon, hindi pa siya kabilang sa aming chat group kasi hindi pa talaga na-formalize yung kanyang pag-align sa mayorya. Tatandaan nyo, maski na nag-attend siya noong June 3, ano? Na kung saan, naibilang siya doon sa nag-elect, doon sa Senate President Pro Tem, sa Majority Committee on Rules Chairman, pati yung mga ibang officers like Sergeant at Arms, General Corpus, at saka yung Senate Secretary, si Atty. Bantog. So, yun. Lahat kaming 12 nag-commit. Ngayon, sinuggest ko, why don't we invite yung minority bloc to also join us in donating 1 month salary. So, malaki rin yun. Kasi kung kaming 12, ang kwenta ko nasa mga 3.3 million. Maliit na halaga, no? Compared sa napakalaking damage na nangyari doon. Sumagot At po kung- ba ang minority? Wala eh. Walang sagot. Para may sarili silang, at least si Senator Alan, ang nagsasalita na nananawagan siya rin na tumulong. So, yung mga personal capacity, like I think sina Senator Bongo, kasi taga Davao naman sila, parang nagkusan loob na, parang out of pocket. So, yun ang istorya noon. Nagsimula yan sa aming group chat na kung saan nag-initiate mismo si Acting President Win Gatchalian. May plano rin ba kayong pumunta, no? Ang Madjo Block po sa Mindanao, kumaga dalawin ng ating mga kababayan doon. Ako personally, hindi ako mahilig sa ganun eh. Kung tumutulong ako, gusto ko yung tahimik na tulong at saka walang masyadong, alam mo na, lingas-gas. Mas natutuwa ako kasi ako kung tumulong kasi, alam din natin ito ng ating, yung ibang mga kasama nyo sa media, no? Mas gusto kong tulungan yung, alam ko nangangailangan ng tulong na hindi nanghihingi ng tulong. Mas ano ako doon, mas komportable ako, mas parang gusto kong tulungan yon. At walang kapalit, walang announcement, walang ganon. Dito lang kasi marami kami, kaya dahil may invitation, kasi nagtanong din si Acting Senate President Win, how do we invite them? Sabi ko openly kasi sinong kakausapin mo dyan, wala naman tayong direct na communication sa kanila. So ganun na nangyari. Nagkaroon ng open na panawagan na i-anunsyo to na nagdo-donate kami, why don't you come and join us? At least mag-unite man lang kami sa pagkakataon na may nangangailangan. Kung nalikom na lahat yan, Senator, anong plano ninyo ibigay sa isang ahensya tulad ng DSWD, ay mga NGOs natin? Yun ang dinidiscuss namin. Ano yung mechanics? At saka sino mag-handle, kanino kami magre-remit. Pero at least, in principle, nagkasundo-sundo na kami. Saka commitment na namin yon na maski wala pa yung sweldo namin, dahil dumarating yan, mga middle of the month yan kung binibigay yung aming sweldo or end of the month. Kasi kung wala pa, sabi ko, i-advance na muna namin yung kaukulang halaga
para pagdating ng walang problema. So who knows, baka kung mayroon pang pangangailangan, baka may panawagan uli na another 1 month salary, may dagdag pa. Pero ang aming, para lang maipanustos doon sa biglaan, alam mo, napag-aralan ko doon sa Yolanda, doon sa Tacloban noon nasa ano pa lang tayo ngayon response pa lang tayo ngayon Wala pa tayo doon sa rehab at saka doon sa reconstruction. Nandito pa lang tayo sa initial stage na disaster response. Yun ang gusto namin tugunan kasi ito yung may pangangailangan na biglaan ng ating mga kababayan na nawalan ng bahay, nasiraan ng mga, yung malalaki, yung mga big ticket yan, yung mga palye, hindi namin kaya yon. Ano yon, national government na yon. At kung paano makakatulong yung Kongreso sa pamamagitan ng supplemental na budget o kaya sa budget sa 2027, maglaan kami ng kaukulang pondo para doon sa tinamaan ng earthquake. Senping, yung times 12, 3.3 million yun. Hindi kaya ngayon na rin yung magandang panahon para himukin na madagdagan pa yung 12 para mas lumaki-laki rin yung 3.3 million? Pwede rin kasing dagdag, pwedeng magdagdag, no? 'Di ba? Personal decision na 'yon ng senador. Yeah. Yun na rin ang panawagan namin So kasi kung sasama sa amin yung 10 sa kabilang block, easily that's 6.1 million. Halos madodoble yun So at kung may kailangan pa, baka mag-usap pa kami ng may panawagan pang, sige isang buong sweldo pa ulit. Si Tito Sen, kasi sabi niya, na-donate niya na yung kanyang monthly salary do sa education, sa scholarship fund niya. So sabi niya, abonuhan niya na lang yung katumbas ng isang buong sweldo. Sana sa ganitong panahon, magkaisa, no? At saka ang sarap pakinggan nun, Senping, na mayorya ng mga senador. Diba? Yes. Maganda lahat. Yun nga yung ang essence talaga, at least man lang pagtugon sa pagtulong sa earthquake victims, magkaisa kami. Maski may bangayan, maski hindi nagkakasundo sa ano man yung hindi pagkakasunduan. Pero dahil nga merong disaster na nangyari, kalimutan na muna namin, set aside muna namin yung power play, yung award dyan sa Senado, magkaisa kami tumulong. Diba? Magandang ehemplo yun para sa ibang kababayan na rin natin, mga ibang civic groups na gusto rin nilang tumulong. Malay mo, baka we may resort to putting up a parang fund, yung fundraising activity para, kaya lang yung mechanics nga, kanino i-remit. Naghanap kami, pwedeng isang matibay na foundation o kaya naisip ko nga isasadya sana dahil si Senator Pacquiao dati naming colleague baka pwedeng through him para alam niya talaga yung sinong tutulungan doon. Maraming variation pero ang pinaka-importante is nakakomit na kami lahat including si Senator Cheese, tumugon din siya na lahat kami i-donate yung 1 month salary na katumbas nga ng 3.33 million pesos. Senator, maiba naman tayo. Naka-heightened alert daw ngayon ng Senado dahil sa isang intel info na natanggap o nakuha ng NBI. At sinasabing, yun nga, may banta sa institusyon. Pwedeng pakipaliwanag po ito, Senator. Senping, pero bago niyo po sagutin yung tanong, magbibigay daan lang po muna kami sa itin si Senping. Yun nga, Senping, magandang hapon po ulit. Yeah. Opo, yun nga po, mismong si Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na at si Senador na Tito Soto kanina, yung nag-confirm na meron nga natanggap na intel report mula sa NBI. Ano po yung maaari niyong pwedeng maibahagi sa amin, Senping? Sa paanong paraan yung banta? Paano natanggap? Text ba yan? Okay. Yeah, some details. If you notice, noong nagkakaroon ng Blue Ribbon hearing, tumayo si Director Matibag, hindi ba? At lumapit siya doon sa umpukan ng mga senador. Dahil ayaw niya i-hag openly during the hearing. So binahagi niya yung intelligence report kasi may urgency na some details, na nakausap ko rin siya kanina Dahil tinatanong niya rin ano yung intelligence information din na natanggap ko tungkol naman sa parang merong parang nabubuong frustration din sa ranks naman ng uniform services. Not necessarily armed forces, pwedeng armed forces, basta uniform services. Anyway, going back to Director Matibag, ang na-share niya information dahil kung napansin ninyo, laging nandyan yung, maski nung hindi naman dadalo, yung 18 na nag-aakusa, na nag-deliver ng mali-maletang pera, nandun sila sa
Senado rin. Pero wala naman silang plano mag-attend. Mm-mm. So, doon nag-ugat yung information na nakuha ni Director Matibag na pwedeng gamitin yon para mag-generate ng support. Ang kaso mo, hindi naman ang panawagan, hindi direktamente sa members ng armed forces o kaya sa Philippine National Police. Bagkus, pwedeng gawin, no? I don't know kung ano yung level ng classification ng intelligence report, pero pwedeng gamitin ng ilang gusto magsamantala na kung saan pwede silang kumuha ng mga armed elements para manggulo sa Senado. So yun ang essence ng kanyang intelligence information na gagamitin yung 18. Ang problema nila, hindi makaka-generate ng simpatya sa armed forces, lalo na sa Philippine Marines. Kasi sabi nga ni Director Matibag, at least 12 doon sa 18 na yon dishonorably discharged. Mhm. Yung meron pa nga may kaso na ongoing pa, pending pa. So at nagsalita na rin si retired Colonel Kerubin, sabi niya hindi pwedeng ituring ito mga, parang dinidisown nila yung mga marine elements na nado sa 18. Kasi sabi nila disgrace yan sa serbisyo. Ang marine laging yung integridad mataas. Anyway, going back to the information, yun na nga, meron siyang nasagap na information na merong pwedeng gawing mag-recruit ng mga armed elements na papapasukin sa Senado na kung halimbawa, no, ito sa akin to, opinion ko ito, na-discuss din namin ni Director Matibag. Halimbawang nag-appear yung 18 at sa pagsisinungaling o kaya hindi nag-attend, pinasight for contempt. Mhm. At pagkatapos in-order na i-arrest. So posible mangyari yung may mga armed elements, not necessarily from the uniformed services, kung hindi mga civilian, ang manggugulo doon. At pagka nagkagulo-gulo, nagkaroon na naman ng putukan, you can just imagine the chaos at saka yung anarchy na mangyayari. At pwede mag-trigger ito. Mhm. Kasi kung napansin nyo rin, di ba, walang puknat yung protesta doon sa harap ng Senado. Maski kakaunti, may program, merong malaking screen doon na araw hanggang gabi yun. Kasi pag umuwi kami, napapansin namin, maski 10, 20 lang sila doon, talagang naka-vigil sila doon, nakababad. Oho. Yun ang hindi natin na parang, yun ang pinababantayan sa atin. Mhm. Na kung halimbawa mag-snowball at merong mga lumabas para magsimpatya, whether ito'y orchestrated, whether ito'y hinakot, o kung saan loob, siyempre may security threat talaga maituturing laban sa Senado as an institution, pati na rin sa mga personnel, pati sa mga senador. Oo. Kaya naging utos ni Pro Temp Gatchalian, i-heighten yung alert, bawal na magpapasok muna mga senador ng bisita. Mm. Sabi, pwede pumasok, ingress, egress, pero bawal na muna magpapasok ng bisita para lang ma-check, masigurado na walang papasok na masamang elemento. Mm-mm. Kasi napag-usapan din, Senator, na posibleng mag-lockdown pa nga, no? Sa Senado, aabot ba tayo sa ganito, Senator, kung seryoso yung bantang sinasabi? Sa aming chat group, again, sa discussion namin, hindi ako sumasang-ayon doon sa ipadlock eh. Mhm. Kasi ang padlock, stopgap yun eh. Mm-mm. Tapos hindi magandang tingnan. Mm-mm. Ang sinasuggest ko, I think ginawa na ito ni Senate President Pro Tem Gatchalian, sabi ko, tumawag ng meeting among department heads, lahat ng committee secretaries, magbigay ng maliwanag na instruction kasi confused sila eh. Mhm. Kakausapin sila ni Senator Cayetano, hindi ba alam kung sino susundin. So parang maliwanag lang na, maliwanag naman sa atin kung sino kinikilala ng Malacanang, ng House of Representatives, ng Civil Service Commission, ng IBP, at kung ano-ano pang mga grupo, kung sinong kinikilala talaga na liderato sa Senate. So maliwanag na panggulo yung ginagawa ni Senator Alan, no, with all due respect, na nakaka-confuse, nakakagulo. So ang sinuggest ko, meetingin lahat ng department heads para ibaba yung instruction na at your own risk, sumunod lang kayo sa mga lawful orders, legal orders ng liderato ng Senado. And assure them na poprotektahan sila basta't ang susundin nila yung lawful at saka yung official na order from the leadership.
Mhm. Pero look out din nila kung sila'y susunod doon sa hindi kinikilalang liderato, pwede sila masanction administratively. Mhm. Kasi illegal yon, hindi yon authorized. Paliwanag kasi pati yung, isipin mo pati yung gusto makisukob doon sa pagpirma, saka nakakita naman ng mawawala yung unity of command. So magugulo kung halimbawa dalawa pa silang pipirma ng payroll, at saka medyo delikado yun para kay Senate President Pro Tem Gatchalian. Kasi pwede siyang ma-open sa anti-graft na kaso doon. Mhm. Kasi kung halimbawa nagkagulo-gulo, walang unity of command, dapat isa lang yung talagang kinikilalang leader na Senado, yung acting Senate President at the moment. No? In the meantime, nawala pa yung 13 para mag-elect formally ng permanenteng Senate President. Yung banta sa institusyon, meron din bang banta sa buhay ng ating mga senador, Senator Ping? May impormasyon din bang hindi lamang sa lumabas? institusyon, hindi lamang sa senador Maan, kundi pwedeng mag-escalate ito eh. Kasi halimbawa, nagkaputukan na naman sa Senado at putukan na hindi na makontrol. Magugulo buong bansa natin eh. Mhm. Di ba, ma-destabilize yung buong gobyerno. Yun ang pinangangambahan natin, yun ang pinangangambahan ko. Kaya, na-share ko na rin sa ating mga kasama sa media, sa aking mga kasamahan, yung independent intelligence information na meron talagang, although not widespread, meron talagang frustration, at least, at the very least, meron frustration sa rango ng ating uniform services na kung saan yung pinagmamasdan nila yung bangayan sa Senado, yung flood control anomalies, tapos yung inflation, yung rising oil prices, na apektado tayo lahat. So pinagmamasdan nila ito kung ano yung positibong aksyon na ginagawa ng leadership, di lamang ng Senado, ng Kongreso, kundi ng Pilipinas ni President Bongbong Marcos. So yun ang ating pinangambahan kung ito'y mag-escalate sa pamamagitan na matrigger ng kaguluhan sa loob ng Senado na magkaroon ng putukan. At kunwari, nire-rescue itong 18 dahil dumating sa punto na ipapadetini sila. O kung merong halimbawa armadong grupo na hindi naman kinabibilangan ng armed forces, at ito yung mga civilian, mga armed elements na unauthorized. Pwede makakompuse ito na akala ng mga armed services natin, akala kasamahan nila. Kasi di ba nga, may nakapatig pa nga nung yung kahapon. Kaya yun ang iniwasan natin, yung confusion. Oo. Kaya parang panawagan na rin ito doon sa ating mga sa armed forces natin, saka sa PNP, maging discerning sila. Kasi kung unscrupulous yung mga tao na merong mga power hungry, yung destabilizers, na magte-take advantage sa confusion o kaya sa situation, baka may madala na mag-react sa ating armed forces. No? Hindi ko sinasabing hindi sila professional, pero alam mo, in the middle of a confusion, pwedeng akalain nila, nakasamahan nila yung naandyan sa loob ng Senado. Oo. So, yun dapat. Senator Ping, eto nga planong panggugulo, no, yung sa Intel Info. Ito ba ay bago Ng NBI? Yes, ng NBI. Ito ba ay bago ang SONA? Itataon? Hindi natin alam. Walang sinabing timeline si Director Matibag. Basta meron siya information na gagamitin yung 18 na kaya nagtataka kami bakit sila nasa loob ng Senado. Wala naman silang plano na mag-appear do sa Blue Ribbon Committee na hindi naman hearing yung actually. Kasi hindi pa naman pwede mag-hearing kasi yung isang komite magkakaroon muna ng organizational meeting at saka consultative meeting. Kaya hindi pwedeng tawaging hearing yun eh. Yun nangyari kahapon. Alright. Yun ay isang consultative meeting. Dangan nga lang, nandun na rin yung ibang resource persons. At pabuti na rin na nakapag-imbita ng resource persons tulad ni Director Matibag. Dahil yung kanyang presentation, naka-enlighten yun eh. Ako mismo, marami ko natutunan doon sa kanyang presentation na ginawa. Watching from the outside. Wala naman ako doon dahil masama nga yung aking pakiramdam. Pero yun ang maganda na idulot, na i-share niya yung information, personal, kina Senate President Pro Tem Gatchalian at sa mga ibang kasama namin doon. Pero kanina, nagkausap din kami, direkta, dahil nga na tinanong niya rin ako, ano ba yung, konektado ba yung sinasabi kong intel information na merong frustration
do sa kanyang information. Sabi ko, wala namang link yan. Hindi naman connected yan. Pero kaya lang, baka makonfuse nga yung napupustrate sa loob ng armed process, sa PNP, pagkatapos kala nila yung armed elements sa loob ng Senado na nanggugulo ay kasama nila. Alam mo na, baka mag-escalate into something very ugly. Alright, sige po, siguro babantayan na lang natin talaga kung ano mangyayari, Senping, at sana nga wag na ulit maulit yung barilan sa loob ng Senado. Maraming salamat po, Senping. Thank you, Sandro. Thank you, Senping. Ma. Ingat po. Yan po. Yan po